Tayo po ngayon mga ka-shooters ay maglilinis tayo ng taniman at saka po yung ating mga kamuti at kamuting kahoy na nandito po sa bundok. Ayan po yung mga kamuti mga ka-shooters. Yan po yung matataba na. Sinamahan po natin ng salay. Yan po. Kung tawagin po sa Bicol, yan po ay tanlad. Yung mga tangkad na po sa akin na yun. Tangkad na sa akin yung mga kamuti. Uy, napakadami po. Dami niyan. Yan po. Kakatuwa po na makita natin na yung ating mga tanim ay magaganda. Talaga pong matataba po. So, ibig sabihin po nito, pag ito'y magkalaman na at tama na sa buwan. Ito po ay abot lang po ito ng 8 buwan hanggang 9 na buwan po para po pwede na po siyang anihin at napakaganda na po yung mga laman na yun. Pwede na pong pambinta. Mayroon na tayong panggastos dito sa bukid. Papakita ko po sa inyo mga ka-shooters yung aking pagtataniman sa bago kong pinagputol na mga katawan ng kamuting kahoy. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung mga dati pa. Ayan yung malalaki. Ayan. Bali po ito ay ginamasa na po natin. Ayan po. Ayan po ang pagtataniman natin. Malawak pa po yan. Hanggang doon pa po sa baba. Ayan. Yan po aming bundok. Kasama po yung ilog doon na malaki. Ayan po. Kaya po pag kami napunta rito nagbabangka po kami. Yan po ang ating lilinisan . Yan na mga ka-shooters. Lawak pa po itong ating paglilinisan at pagtataniman po ng kamuti. Tingnan nyo po mamaya. Wala po kami nadalang asarol ngayon pero pwede po yung pala. Yung huhukayin po yung lupa. Kasi itong lupa po ay malagaw po itong lupa. Mataba. Tsaka wala pong bato. Talaga pong kahit po pala lang ang panghukay para po makapagtanim tayo. Po marami na tayong tanim na saging. Yun po. Yan. Saka yung malaki na po ito yung niyog. Ito pong niyog naman po ay abot lang po ito ng 9 na taon hanggang 10 taon. Ito po ay bubunga na. Pag ito po ay hindi po mamatay. Ito na po mga ka-shooters yung kamuti na pinagbunutan niya. Kinuna na po ng laman. Bali po ito ay puputol-putulin po natin. Tsaka itatanim. Panibago pong tanim po ito. Para po mas marami po ang ating mga tanim dito sa bundok. Yan po. Ito lang po ang pagputol po nito para po hindi masyadong mahaba. Isang tangkalaan po yun Mas maganda po kasi na ganito lang po kahaba para mas pag nagkaroon po siya ng laman mas malalaki at mahaba po. Ito na mga ka-shooters, mag-ano na tayo. Magtatanim na tayo ngayon ng yung pinutol natin kanina. Ito po yung kamuting kahoy. Yan po. Ito po binubutas na po.
yung pagtataniman ng ating kasama. Yan po. Wala po kaming palakol. Wala po kaming wala kaming asarul. Ang ginamit na lang po namin ay pala, at yung pala po ay pwede naman at hindi naman po mabato dito sa pagtataniman at malago naman po ang lupa. Yan nyo po. Kailangan po mga ka-shooters, wag lang po yung ito po ay mayroong pananda po dito, yun parang tatalbos siya. Ay ito po ay dapat po hindi po pa ganito, dapat po ay nakatayo siyang konti para po yung talbos niya ay didiretso lang po. Ito po nito. Yan. Isa lang po pag itong malaki, maganda naman pong lupa. Meron po magtanim ng ito pong kamuting kahoy po pag ganitong matarik. Mahabang po yung hindi po pantay yung lupa. Pero kagandahan po dito, kahit po ito ay abuti ng tag-ulan, hindi po mabubulok yung mga yung mga laman. At saka kung sakali po na mahangin, lagi po nagagalaw, hindi po naiistakan ng tubig ulan, kaya po hindi mabubulok ang puno. Yun po, tapos na po yung ating pagkatanim ng kamuting kahoy. Umabot po ng 78 piraso po, bali po maging 78 puno po siya. Ating pong napag-unti-unting mataniman dito ngayon sa araw na ito. Malawak ko po ang taniman, kulang na po ang patanim namin. Kami ay mangunguha uli kung saan po makahingi sa may mga tanim na mga dati. Kami po ay makakahingi ng mga pantanim. Hanggang sa muli po mga ka-shooters, maraming salamat po sa panonood ninyo, sa pag-aabang ng aking mga vlog. Kami po ay nagpapasalamat unang-una po sa ating Panginoon Diyos. Abangan nyo po muli ang aming pag-upload mga ka-shooters. Maraming salamat and God bless you po. Bye-bye.